nais ko lang balikan itong sinasabi natin. Kung talagang nagpursige ang Pilipinas na pumunta sa korte dito sa lokal, sa Philippine Court, may idadagdag yata si VP diyan sa komentaryo tungkol dito kung bakit hindi pinadaan pa sa Filipino Court. Samantalang marami naman tayong korte, ang ating mga huwes ay magagaling. Yes, please, VP po. Yes, thank you, Senator Marcos. Ang gusto ko lang gawin is unang-una, meron kasing document galing sa ating Pangulo papunta sa akin na sulat na lumabas dahil kinuha siya sa isang lawyers group chat. Hindi namin alam kung sino ang kumuha at inilabas siya. Gusto ko lang na isubmit ito as part of the records of this hearing kasi as a Filipino and as a public official, binasa ko yung ating protesta doon sa ICC at yung desisyon ng ICC. At nakita ko na wala talagang jurisdiction. Pero alam ko na merong ginagawang investigation dahil nabibigyan kami ng data or information galing sa mga law offices na ginagamit dyan sa loob ng Pilipinas sa pag-interview ng witnesses. Kaya kinausap ko unang-una ang Secretary of Justice noon. At dahil hindi paiba-iba yung sagot niya sa mga tanong ko, ang ginawa ko ay dumiretso ako sa Pangulo. Kaya yon, nabigyan ako ng sagot ng Pangulo at gusto kong basahin ang kabuuan ng sulat. Nakalagay dito, Dear Vice President Duterte, this is reference to your letter of 4 December 2023 as well as similar letters sent to members of the Cabinet, namely Secretary Jesus Crispin C. Remulla of the Department of Justice and Solicitor General Menardo Guevara on even date. With respect to your concerns, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the ICC into the previous administration's war on drugs, I remain steadfast in my resolve that the jurisdiction of the ICC over the Philippines after the effectivity of its withdrawal therefrom is very much in question. To this end, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. I am certain that all the members of my cabinet, including yourself, will echo my views on this matter. As it is my sworn duty, I will continue to defend and assert the sovereignty of the Republic of the Philippines at all times. Ngayon, naririnig ko po sinasabi ng ating Secretary of Justice na mabibigyan siya ng panahon na makasagot sa loob ng ICC. And that is clearly the Philippine government's position that there is cooperation with ICC. So kinikilala na nila ngayon yung jurisdiction ng ICC na wala naman kasi talaga. Because this is an extraordinary case of extraordinary rendition. At pangalawa, Senator Amy, gusto ko na sumagot ang Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito. Because under the law, the Presidential Security Command is in charge of the security of former presidents. So bakit nila hinayaan na mangyari ito sa isang dating Pangulo ng ating bayan? And finally, I request that I leave the meeting, the hearing, because I have to prepare for meetings as well here this morning at 9 a.m. Thank you very much, our honorable senators, mga kababayan. Maraming salamat, VP. Maitatanong lang, hanggang kailan yung date nung sinasabi mong sulat mula sa Pangulo natin? Ang date ng kanyang sulat ay December 15, 2023.
2023. Iba pang sulat pala ito. At maraming salamat at hihingin natin ang sagot ng ating AFP tungkol sa PSG at yung okasyon sa Villamor. Maraming salamat, VP. Kung may mga iba pang mga hearing, sana makadalo ka rin. Thank you. Opo, salamat.